Magandang gabi sa lahat. Ako po ay isa sa mga silent listeners ninyo mula po dito sa Rizal. Simula po nang ma-discover ko po ang inyong YouTube channel ay halos nakagawian ko na po na makinig sa halos lahat ng inyong mga episodes mula sa series o kaya naman sa mga regular ninyong episode. By the way, itago nyo na lamang po ko sa pangalang Ellie. At ang aking ibabahagi ngayon ay karanasan po ng tita ko noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Noong 2012, naganap ang bagay na ito, Sir Red. Habang nagmemeryenda kami ng mama at ng tita ko, which is yung kapatid ni mama, basta't nagawi po yung usapan namin tungkol sa sunog. Since yung tinitirhan namin ngayon ay naging parte kasi ng nasunog na establishmento nun. After po nun, may naikwento sila tungkol sa akin bago mangyari ang sunog. Ito daw ay tungkol sa kaibigan ko na si Epoy. Kapag tinatanong daw kasi nila ako kung sino si Epoy, ang lagi kong sinasabi ay ito yung aking kalaro. Lagi ko nga din pong ikinikwento daw kay tita si Epoy dahil siya ang nagbabantay sa akin nung bata pa ako. Isang araw ay naglilinis si tita ng sala at narinig daw niya ako na may kausap sa gawing kusina. So dala ng kuryosidad, tiningnan daw ako ni tita saglit. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang wala po akong kahit na sinong kasama. Banggit niya ay patuloy pa din daw akong nagsasalita at parang nakikipagdebate pa nga sa kinakausap ko. Pagkaraan ng ilang oras ay umuwi na daw si mama galing trabaho at doon naglakas ng loob na kausapin ni tita si mama upang ipagbigay alam na din ang nangyayari. Upang malaman na rin daw agad-agad ni mama na may something weird sa akin. Yun nga ay yung may kinakausap daw ako sa kusina. Ang sabi ni tita kay mama, "Sis, ito kasing si Ellie kanina naglalaro sa kusina. Hinayaan ko lang siya kasi naglilinis ako ng sala eh. Nakita ko talaga sis, na itong anak mo may kinakausap. Wala naman akong pinapapasok na bata sa loob ng bahay. At isa pa, kitang-kita ng dalawang mga mata ko na siya lang talaga naroroon." Ha? Baka naman kasi kalaro lang niya yung sarili niya. Alam mo naman ng mga bata di ba? Hayaan mo na lang, kausapin ko na lang siya. Para malaman ko rin kung sino yung sinasabi mo na kausap niya. Pagkatapos po nilang mag-usap ay naghapunan na rin po kami. Lumipas ang ilang oras, pinaghilamos na rin ako ni mama para ready to bed na rin daw. Nilapitan na lang ako ni mama at ni tita nung ako ay nasa higaan na. Sabi ni mama sa akin, "Nak, asan na yung mga toys mo?" "Andun po." Sabi ko sabay turo sa sulok ng kwarto namin. "Bakit nandun sa sulok? Di ba dapat nasa lagayan ng mga laruan yan?" Kasi ma, naglalaro kami ni Epoy Ayun nga siya oh." At muli ay itinuro ko yung sulok. Nanlaki ang mga mata ni mama habang si tita ay napapaawang ang bibig. Tiningnan nila yung direksyon na itinuturo ko pero wala naman talaga silang nakitang ibang bata sa bahay. At isa pa, gabi na din iyon kaya imposible na meron pang bata akong nakikita kahit sa labas ng bahay. Dahil doon, ayan sis oh. Kaya ako nawiwirduhan talaga sa anak mo. Ano daw yun?
Epoy? Yun yung pangalan ng kalaro mo? Tanong pa sa akin ni tita at natatandaan ko na nanginginig na rin ang kanyang tono. Pero ang sinagot ko lang daw sa kanya, "Yes po tita." At mahahalata nga daw sa aking mga mata na masayang masaya ako dahil tila baga nagniningning pa daw ito. Napakamot na lamang ng ulo si tita dahil nga wala naman silang nakikitang bata sa bahay. Simula nga din kaninang umaga nang naglilinis si tita, wala talaga siyang matandaan na pinapasok o kaya naman may kasama kami sa loob. Tanong ulit ni tita, "Teka, anong itsura ni Epoy? Pwede mo bang sabihin sa amin ni mama mo yung itsura ng kalaro mo? Gusto din kasi naming malaman ni mama mo eh." At ako naman ay dire-diretso daw na nagkwento sa kanila ng, "Bale, maliit lang po si Epoy. Tapos nakasombrero po ng ganito kahaba oh." Sabay describe ng haba o laki ng sombrero. Yung tenga po niya parang mahaba, hindi po katulad sa akin. Yung ganun po kay Harry Potter. Tapos nakasapatos din po siya na parang may matulis po doon sa unahan. Medyo malaki po yung ilong niya. Tapos kulay kayong manggi siya. Pero mabait po naman yun eh. At doon po talaga mas lalong nilamon ng hilakbot si tita at si mama nang detalyado at walang kagatol-gatol ko daw po na sinabi sa kanila ang itsura ni Epoy. Pagkatapos akong tanungin ay bigla na lamang akong nagsalita daw ng mas ikinatakot pa nila. Ang sabi ko daw ay, "Pero alam niyo mama, sabi pala sa akin ni Epoy, isasama daw niya ako sa kanila. Basta pupunta daw kami dun sa bahay nilang malaki, si papakilala niya ako sa magulang niya. Ang sabi pa nga po niya sa akin kanina, magpapakasal daw po kami." At halos panawan daw ng ulirat si mama at si tita matapos ko rin daw pong sabihin sa kanila iyon ng diretsahan. Ang mas ikinagulat nila kung bakit ko daw nalaman yung salitang kasal gayong hindi pa naman ito angkop para sa aking edad noon. Pero kahit ako, habang nire-recall ko ito, Sir Red, ay wala talaga akong matandaan sa lahat ng mga sinabi ko sa kanila o kahit man lang yung mismong eksena na binabanggit ko sa kanila yun ay hindi ko talaga matandaan. Bigla na lamang daw pong nagsalita si mama ng, "Naku nak, wag na wag kang sasama kay Epoy ha. Hindi mo pa siya kilala. Tsaka isa pa, bata ka pa. Anong kasal-kasal ang sinasabi mo anak?" Wika ni mama sa akin na mukhang natatakot na rin sa mga sinasabi ko. Pagkalipas nga daw ng ilang linggo ay nagkasakit ako. Sobrang taas ng lagnat ko. After naman po namin magpa-check up ay dumiretso daw po sila agad sa magtatawas dahil nga din sa naaalala daw ni na mama at tita yung pag-aamin ko na gusto daw akong isama ni Epoy sa kung saan mang dimensyon sila nakatira. Pagkarating namin sa magtatawas, agad ay sinimulan na nga niya ang gagawing pagtawas. Hinilot-hilot niya muna ako at kumuha siya ng maliit na planggana. Andun din at nakita ko ang isang malaking kandila at sinindihan po niya ito. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas sa kanyang pagtatawas ang kanina pang ikinakakutob ni na mama. Sabi na magtatawas, maliit na nilalang, nakasombrero tas mahaba ang tenga.
May nakakausap po ba yung anak niyo? Sumagot agad si mama ng oo. Hindi pa po nila naikikwento ng buo yung tungkol sa nakakausap at nakakalaro ko. Kaya naman talagang naniwala sila na tumama ang pagtatawas sa akin. After basahin, ang tawas ay nagbigay ng dapat at hindi dapat gawin ang nagtawas sa akin upang gumaling daw ako sa sakit at tuluyan na akong layuan ng kung anumang elemento. Doon na nga naikwento ni mama ang tungkol sa umano'y duwende na nakakalaro ko. Share ko lamang din, Sir Red. Natatandaan ko na noong bata ako ay hindi naman talaga ako mahilig na makipaglaro sa mga batang naroroon sa amin. So meaning, never talaga kaming nagpapasok ng bata dahil ayoko talaga ng kalaro. Tanging laro ang paper doll at yung Pokemon ang nilalaro ko. Makalipas ang ilang buwan ay may naganap ng sunog sa aming lugar. Sa kasamaang palad, pati yung bahay namin ay nadamay sa sunog. Halos lahat ng gamit namin na naiwanan ay naabo ng ganun-ganun na lamang. Pagkatapos naman ng insidenteng iyon, bumalik na ang lahat sa dati na para bang walang nangyari. So tulad nila, bumalik na din kami sa aming tinitirhan pagkaraan lamang ng ilang linggo upang isaayos ang lahat ng mga nasunog at maging ayos ulit na pagtuluyan. Pagkaraan ng panahon, makaraan ang insidenteng iyon, Sir Red, nagbalik na rin sa normal ang lahat. Hindi na ako naririnig ni na mama na nagsasalita ng mag-isa. Hindi na rin nila naoobserbahan na meron akong kalaro o kaaway ng mag-isa. Banggit pa nga po nila sa akin bago tapusin ang kwento, lapitin daw talaga kami ng mga kung ano-anong elemento katulad ng duwende. Gayon din ang mga kaluluwang hindi matahimik. Nasa lahi na daw talaga namin ng makakita o makasaksi ng hindi nakikita ng iba. By the way, Sir Red, ito pa lang pala ang umpisa ng lahat. Habang lumalaki ako hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin talaga nagtatapos ang mga kakilakilabot na kwento at karanasan sa aking buhay. Ako nga po pala si May at nangyari po ang aking karanasang ito dito sa aming lugar sa Laguna. Madalas po kasi ay naaatasan akong maghugas ng mga pinagkainan tuwing gabi at may mga oras po na yung pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Yuna ay ginugulat ako mula sa bintana ng aming kusina. Mababa lamang po kasi iyon at talagang makikita ka ng taong titingin mula sa labas ng bintana, lalo kapag ikaw ay nakapwesto sa lababo. Sa pagkakatanda ko noon, Sir Red, araw iyon ng Sabado. Ganap na 8:00 na ng gabi nang ako ulit yung naka-schedule na maglinis sa kusina at maghugas ng pinagkainan. Siyempre yung pinsan ko ay hindi talaga magpapahuli sa kanyang kalokohan. Sumisilip siya mula doon sa bintana at hinihintay akong lumingon sa kanya at pagkatapos ay gugulatin niya ako. So sa kasagsagan ng paghuhugas ko ng aming mga pinagkainan, eto't bumanat na naman si Yuna, kung kaya't talagang halos mabasag ko pa yung pinggan na aking hinuhugasan. Namura ko tuloy siya at sinabi kong, "Ay nako Yuna,
Baka mamaya magkakasakit na ako sa puso niyan ha. At ikinatawa lamang niya sabay alis. Nang matapos ko nang linisin ang buong kusina ay nagtungo na ako sa aming kwarto. Ang kwarto nga po pala namin noon, Sir Red, ay may isang katamtaman na bintana na kapag meron namang magtangkang sumilip roon, ang makikita lamang ay ang kanyang mga mata at noo. So umupo muna ako sa kama para magpahinga saglit. Sabay kuha sa cellphone at open ng Mobile Legends para makaiwas na rin sa pagkainip. Makalipas ang ilang oras, dito at may napansin na naman akong tao sa labas ng bintana. Ang nakikita ko lamang ay ang kanyang noo at mata. Yung kamay nga po niya ay napansin ko rin, pero ng pagkakataong iyon ay parabang nakahawak siya sa bintana. Aware naman ako na malamang si Yuna na naman ito, kaya agad ko siyang tinawag sa kanyang pangalan at niyaya ko na lamang siyang maglaro, imbes na manakot na naman katulad ng kanyang ginagawa na walang kakwenta-kwentang pangaasar. Yayayain ko na nga sana siyang maglaro, pero napansin ko na hindi man lang siya gumalaw o kahit man lang sumagot sa pagtawag ko. Sa ikatlong beses na akin pong tinignan, yung nakikita kong animoy nakasilip. Ewan ko ba kung bakit nakaramdam ako bigla ng matinding pagkahilo. Naramdaman ko rin talaga legit, Sir Red, yung pahina ng pahina na boses ko, kaya't umiwas na ako ng tingin at pilit ipinikit ang aking mga mata. Makalipas ang ilang oras ay unti-unting nawawala ang pagkahilo ko at inalala ko ng maigi kung ano ang nangyari kanina. Sumagi sa isipan ko yung itsura nung sumisilip kanina sa bintana. Alam niyo, Sir Red, yung parabang ngayon ko lang na-recall yung lahat at doon talaga ako napamulagat. Tama nga at maputi ang balat. Maitim pero bilugan ang mga mata at yung mga kuko kaninang nakita ko na nakakapit doon sa bintana ay parabang sinagad yung pagkakagupit at alam niyo yung parang kukong pinudpod ng pasadya. Dahil doon, nagmadali talaga akong lumabas ng kwarto at saka inilak yung main door ng aming bahay. Sa sobrang hilakbot ko nga ng sandaling iyon ay halos hindi na rin talaga ako nakatulog. Magmula noon ay sobrang takot talaga ang namugad sa akin, lalo sa tuwing tumitingin ako sa aking bintana. Takot na rin talaga ako na magbukas ng pinto, lalo kapag gabi, o kaya naman ay tignan kahit aware ako na may sumisilip talaga sa bintana. At baka mamaya'y makikita ko na naman ang nilalang na nagpakita sa akin. Kaya sinabihan ko na rin ang aking pinsan na wag na rin siyang mananakot at sa aking ikwinento sa kanya, naway tumagos sa kanya at makonsensya na siya para tigilan na ang panggugulat sa akin. Hanggang dito na lamang po muna ang aking ibabahagi, Sir Red. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw sa lahat. Sa katunayan ay nahihiya din ako na mag-share ng mga kwento o karanasan ko dito po sa inyong segment dahil nga syempre medyo broken yung Tagalog ko. Pero pipilitin ko po for the sake lamang syempre na maibahagi ko sa inyo dito sa Hilakbot. Please hide my identity. De-describe ko po agad yung aming bahay. 3 palapag po ito na may multiple rooms kasi malaki yung family namin.
Pero meron pong isang kwarto na ayaw ko talagang tambayan kasi most of the time nagfi-flicker yung ilaw o kung hindi man palagi pong napupundi. Ito po yung kwarto na kaharap ng dalawang hagdan, bali yung hagdan na going second floor at yung hagdan na patungo ng third. Takot lang talaga kasi ako na tumambay doon, Sir Red, dahil naiisip ko na baka mamaya ay may makita akong nakaupo. Since ito rin kasi yung finifeed sa akin ng aking mga kapatid at dahil nga po madalas nilang makita na meron daw pong something na nakaupo doon sa sinasabi kong bahagi ng bahay. Isa pa, kung bakit ako naniniwala sa claim nila, dahil nga meron din pong isang kapitbahay kami na same din po yung dinescribe at nakita doon sa mismong hagdanan. Partida yun, Sir Red. Minsan lamang nagawi yung kapitbahay naming iyon sa aming bahay. Kung tutuusin ay pinabless na namin yung bahay more than once dahil sa lahat ng mga nangyaring iyon. Pero nagsawa na lamang kami dahil wala pong effect yung pagpapabless ng bahay. So going back sa aking story, nang mamatay ang lola ko, since malaki din po yung bahay, nag-decide si Papa at yung magkakapatid na doon na lamang sa bahay gagawin yung wake para maging accessible din sa ibang relatives. At dahil in-entertain namin yung ibang mga kaanak mula sa malalayong lugar at lahat na rin naman nakikiramay gabi-gabi, naabutan din talaga ako ng pagod kaya gusto ko talaga din na mag-relax kahit sandali. Naghanap tuloy ako na bakanteng kwarto sa aming bahay at dahil occupied ang halos lahat ng rooms sapagkat naroroon yung mga karamihan ng pinsan ko, mga pamangkin at yung mga family friends na rin. Dahil doon sa pagod, hindi na ako nag-inarte. Doon na ako nag-stay at tumungo sa ayaw kong room. Binaliwala ko yung takot, Sir Red, dahil ang isip ko talaga ay drain na. Gustong gusto ko talaga ng magpahinga. Hanggang sa pagbagsak ng aking katawan sa kama, hindi ko talaga namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Basta't pagbagsak ng aking katawan ay para bang otomatikong nag-shutdown ang aking sistema at doon na ako nakatulog. Hanggang sa hindi ko rin po mawari kung gaano nakatagal, naramdaman ko na naninigas ang aking katawan. Hindi ko na ito maigalaw. Anumang pilit kahit man ang aking mga daliri. Ayaw talaga. Hindi din ako makabukas ng aking mga mata at dun na ako nag-start na magdasal and luckily wala pa nga yata itong 1 minuto. Nagalaw ko na po ng kaunti yung kamay ko at naidilat ko pa ng malaya ang aking mga mata. Pero hindi pala doon nagtatapos ang kalbaryo ko. Ni hindi ko nga din po talaga masukat kung naging epektibo nga ba ang aking pagdarasal sapagkat pagkadilat ko, nagulat na naman ako at nilamon ng hilakbot dahil sabay na sabay ang paglitaw ng babaeng nakaputi pero hindi ko maaninagan ng kanyang muka sa haba ng kanyang buhok. Nakaharap lamang talaga siya sa akin pero dahil ako ay nakahiga sa kama, siya ay naroroon sa kisame. Papalapit ng papalapit hanggang sa tuluyan ng maging close yung mukha niya sa kung saan ako naroroon. Pinikit ko muli ang aking mga mata at nagtuloy sa pagdarasal hanggang sa ito na't hindi ko na naman maigalaw ang aking katawan. Pinilit ko talaga, Sir Red, with all my strength
Iginalaw ko ang daliri ng aking kamay at paa at eto na, nang akin pong mabawi ang lakas, otomatikong ibinangon ko na ang aking katawan. Basang-basa ng pawis ang aking higaan. Hindi ko na lamang din po ito sinabi sa mga relatives ko at baka matakot din sila, basta't ang ginawa ko ay nagpatay mali siya at as if nothing happened. Nagpalit na lamang ako ng aking damit at pagkatapos muli na namang bumalik sa lamay. Ito naman pong aking ikalawang kwento, Sir Red, ay nangyari din po sa same room. Since maaga pa naman at 4 PM kung hindi ako nagkakamali, nagpunta ulit ako sa room na iyon. Saktong kagagaling ko pa lamang sa aming work. Wala din po kasing tao. Kaya umakyat ako dun sa room at doon ay naramdaman ko na para bang niyakap ako ng malamig na hangin. Maaga-aga pa noon, Sir Red, kaya talagang lubos ang pagtataka ko. So nag-FB lamang ako, Sir Red. Todo scroll, todo browse at pagkatapos ay hindi ko na namalayan dahil sa pagod, muli ay nakatulog ako. Dito na naman nangyari yung isa sa mga creepy na experience ko. Ang napanaginipan ko naman this time ay naglalakad daw ako sa isang sidewalk na nasa harapan ng isang eskwelahan. Huminto daw ako para mag-abang ng jeep papauwi. Habang naghihintay, ewan ko ba kung bakit napatingin daw ako sa harap ko at may nakita na naman akong babaeng nakatayo pero titig lamang na titig sa akin. Agad ay ginapangan ako ng kilabot dahil hindi ko siya pinansin nung una, subalit ito ngayon ay tumitingin-tingin na sa akin. As in hindi niya inaalis yung pagkakatitig niya. So sa sobrang ilang ko at dahil na rin sa naramdamang hilakbot, naglakad na lamang ako sa unahan para doon na lamang mag-abang ng jeep. Hindi ko na rin po siya pinansin. Nang makakita na ako ng jeep at paparating na, pinahara ko daw ito. Subalit nang ako'y papasakay na, napansin kong puno na pala ito. Nabigla talaga ako sapagkat ang unang nakatitigan ko talaga pag-akyat sana ng jeep ay itong babaeng kanina ay naroroon sa kabilang banda ng kalsada. Ganun na ganun din ang pagkakatitig niya sa akin. Para ba akong nahihipnotize, Sir Red, sapagkat hindi ko talaga maialis ang aking paningin sa kanya. Hanggang sa narealize ko na maluwag pa pala talaga yung jeep. Pinaalis ko na lamang itong jeep at sinabi kong hindi na ako sasakay. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagkakatitig niya sa akin. By this time, Sir Red, ay nakikita ko na yung gigil niya at nakakatakot na ang kanyang muka. Hanggang sa dun ko na lamang namalayan na isa pala itong panaginip. Nang ma-regain ko ang aking lakas mula sa panaginip na iyon, pagkabangon ay sinampal ko ang sarili ko. Ginigising ko ng pilit at kinurot-kurot ko ang aking braso at pagkatapos ay nagdasal na naman ako. Basang-basa na naman ako ng pawis at kitang-kita iyon sa aking hinigaan. So dahil fresh pa rin yung panaginip kong iyon at natitira pa rin talaga sa aking memorya, nag-decide ako na tunguhin si Mama para at least maibsan yung hilakbot ko. So nang papalakad na ako sa room ni Mama, dito ay nakaramdam ako ng konting pagkahilo. Yun bang pakiramdam na para bang nilindol ka ng malakas? Gumalaw ang buong paligid mo at nayanig at nang matapos ay dun mo naramdaman yung hilo. Pero dahil sa kagustuhan talaga na puntahan yung kwarto ni Mama, pinilit kong maglakad. Doon din kasi sa bahay, Sir Red, ay may malaking salamin. Makikita iyon eksakto sa labas ng room ni Mama.
Katabi lamang ito ng pintuan sa room niya. Kahit hilong-hilo ako, napatingin ako sa salamin. Matapos nun, napansin ko na mayroon pong something or lumobo sa bahagi ng tiyan ko. Kaya agad ay tinignan ko yung shirt ko kung ano ito. Nung oras na akin ang tinanggal ang t-shirt ko sa bahaging tiyan, ay mas lalo po talaga akong nanghilakbot, Sir Red. Dahil yung ulo ng babae na ilang beses nang nagpapakita sa akin sa panaginip ay nakadikit daw sa tiyan ko at ganun pa rin ang pagkakatitig niya base sa refleksyon ng kanyang muka sa salamin. Nakabukas pa ang kanyang bibig pero hindi ko pa rin maaninagan ng eksakto at detalyado ang kanyang muka. Sa sobrang hilakbot ko na iyon, Sir Red, ay hinimatay talaga ako at hindi ko na nakayanan. Pero matapos ang ilang oras, nagising na naman muli ako. Pero ang mas ipinagtaka ko, Sir Red, bumangon muli ako nang nasa loob ng aking kwarto. So akala ko kanina ay totoong gising na iyon. Yun pala, ilang beses na akong natrap sa kung tawagin nila ay dream loop. PS, Sir Red, hindi ko po talaga din masabi kung yung babaeng una kong na-encounter ay the same lang din sa babae na nagpakita sa akin kamakailan lamang. Hindi ko talaga mawari ang kanyang pagmumuka sapagkat yun yung bahagi ng kanyang katawan na parang blurry. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Magsishare pa po ako ng iba pa sa mga susunod. Salamat po sa pagpili at pag-feature ng aking hilakbot story na ito.